po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel. Ang niya pong lingkod. So today is June 24, 2026 na tayo ngayon napupunta dyan sa may BIR. Dito yan sa may BIR Road. Dito yan sa may Piñahan Diliman, Quezon City. Nagluko internet. At dadalhin po natin. Wait lang, internet ko. At gusto ko lang idiin na hindi totoo na mga batang Ilocos ay kapakawalan. Sila ay papasok sa bahay pag-asa para reforma, pagbabayan ng mabuti at magbigay ng tamang edukasyon para ma-reforma yung kanyang magagandang. Siguro depende sa krimeng nagawa, no? Kasi marami siguro ito yun, nasa dambana ho ng pagtatalo, no? Dambana ho ng debate. Pagka karumal-dumal ang ginawa, may pag-asa pa bang magbago yan? Yung bata, kagaya dito, apat na yata patay ba? Tatlo pinatay. Ewan ko kung may nadagdag pa, tapos marami hong nasa ospital ngayon, 20. Ewan ko, depende siguro. May Kaiser Medical Center sa may EDSA corner ng North Avenue. Isang pwedeng pumasok dito ang Kongreso para magbigay ng solusyon sa problema sa security ng schools, Senate President, ay yung paglalaan ng boto para sa dagdag security personnel sa loob ng eskwelahan. Kasi marami sa ating mga schools, kulang na nga sa teacher. Siyempre, hindi mo na makuha na security guard, hindi po ba? Yung iba, meron pa isa padala-dalawa, depende sa laki ng school. Magagarantiyahan niyo ba na itong aspeto na ito ay mabibigyan ng tuon ng pansin pagdating at least sa 2027 budget, Senate President? Yes. Nung chairman ako ng Basic Education Committee, isa sa mga mungkahi namin, dahil mataas ang bullying sa atin, napansin namin ang trend nung lumabas yung kita. Ang tawag nga sa atin yung bullying capital of the world dahil 6 sa 10 bata ay nakakaranas ng bullying, whether cyberbullying or bullying. At isa sa mga rekomendasyon ng committee ay magkabit ng ng CCTV sa eskwelahan at hingi ng sponsor sa LCC na maglagay ng security guard or ng natawag natin watchmen para kakot. Dito sa NCR, ang kagandahan dahil ang NCR so malalaki, pero mga eskwelahan. Pero doon sa mga maliliit na LCC, nilalagay nila kakot or watchmen para magbantay. At yun naman yung aming itinutulak kayo na magkaroon ng photo or CCTV sa mga kaso. Ito, hindi ko lang alam kasi sinasabi nga natin kung first line of defense sa mga magulang at second line of defense may teacher, mga guro. Ako, nabalitaan natin yung 14 years old nawala daw na isang teacher yan sa bakasyon. Hindi na sabi, nagpaalam, hindi ko kumawala. Di ba red flag yun? Dapat alam ng guro na, teka, saan ka pupunta? Hindi ka ba dapat yung guro nagpupunta sa magulo ko? Wala yung anak nyo, isang anak ko. Ano ba nangyari? Dati ka naman teacher, di ba, Senate President? Pag may isang araw na wala ka, mayroon silang pusang palo kasi parang anak ang turing. Pupuntahan yung magulang kasi normally lalo sa probinsya, pagkakilala silang lahat, Senate President. Kapag araw na hindi pumapasok ang anak niyo, may problema po ba? So yung relationship ng family ng estudyante at estudyante sa teacher, buo. Ngayon, hindi na gano'n. Hindi ba dapat dinadagdag sa training ng mga tuluyan yung baka spot point ng sa dali. Ito tahimik ko, isang dali. Uy, baka may problema itong batang ito. Diba? Paano natin intercheck yun sa ating gabi? Magandang puso, George. Na talagang iba na ang bata. Dahil, kaya nung sinabi ko, tayo lumalaki. Wala naman tayong social media, wala naman tayong internet. Kaya sa sulat ng bata, meron na ng social media. Iba yung kanyang at kaya yung pagpapalaki ng bata ay iba na rin ngayon. At sabi ng mga psychologist sa mga magulang natin at mga guro natin, dapat mabigyan din sila ng training at pagsasanay. Paano palakihin yung bata at paano obserbahan yung bata. For example, kung isang bata nga ay nagkakaroon ng pag-iisip
iba sa kanyang ugali at naobserbahan yan, hindi agad sulusowin. Huwag mo lang palampasin dahil baka meron nakakasikuwento sa bata. So, tama ka, no? Both the parents and both the teachers, so dapat mabigyan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. At yan rin isa ng mga bagay na inilagay natin sa public ngayon, yung teacher training at yung benefit. Kapigawan po ng paraan yung kakulangan ng guidance counselor sa mga Yes, tama ka dyan. talaga laking problema po na sa totoo lang. Yeah. Meron tayong almost 47,000 guidance counselors at ngayon 3,000 lang. Ganun kalaki. Pero nakikita na natin yung guidance counselors. Marami na mag-apply. Okay, on another subject, SP, yung issue tungkol sa impeachment. Sabi ni Senator Robin Padilla, tututunan daw po nila yung pagtatalaga po ng mayorya ngayon ng presiding officer, no? Maliban sa Senate President, ang gusto ko niya, kayo ang mag-preside doon po sa impeachment. Ano po ang tugunin niyo doon? Tulog na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. At gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na misyon. Paalam po.